Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Para sa Radyo Pilipinas, alas 2:04 sa hapon. Mga labing ulihing hitabo, hibaluon, mga hangka at tubangon, mga bagay nga importante. Aton ginahanungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa. Ang programa na magatulong sa inyo sa labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sa Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Bantay Banwa. Martes edisyon kita, Setyembre 9, tuig 2025. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Pinyang inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong nga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton nga pagpangalagad mga kabyanan, istoryahan tayo ning shooting incident nga nagluntad sa area sang Bacolod. May video kita nga nakuha sini courtesy ni Sir Romeo sa Bacolod City. Aling kay budlay bala basi ma-report kita ni kung ma-flag kita ni Meta. Kay kita gid yang ang itsura sang pagkuha niya sang video. Screenshot lang nato ng litrato, no? Nagbukas lang ni sang shop ang tagiya. Nali lang ining tiro sa likod sa ulo, mga kabyanan. Way gid matabangan ang biktima. Nakita na to na planuhan gid kay may getaway vehicle, naka-mask kag mga muni nga klase sa mga pagpamataya, sigurado may may dugay ning pagplano. Una nga ang kapulisan ta may ongoing follow-up kag dragnet operation. Kay kita kabalo kung ano gid sini ang motibo. Baluon tayo na karon, no, sa aton nga pagpangalagad. Sa ibang pagid naton nga balita, ongoing ang investigasyon sa House of Representatives sa gihapon. Flood control project sa gihapon ang gina-diskusyonan. Ang Senado may ara man nga ginhiwat nga investigasyon kahapon, pero after sang hearing, kambyo liderato mga kabyanan. Bag-o na dira ang Senate President sa Senado, balik si Senate President Tito Soto. Ginbusla niya si Senator Chis Escudero. Tisubong naman sa House of Representatives ang Infracom, no? Committees on Public Accounts, Public Works and Highways, and Good Governance and Public Accountability. Ang mga chairman si Congressman Terry Ridon, Representative Romeo Momo Sr. kag Representative Joel Chua. Ang agenda nila, ang authorizing the Committees on Public Accounts, Public Works and Highways, and Good Governance and Public Accountability to conduct a joint inquiry in aid of legislation on the implementation of infrastructure projects, particularly flood control projects, naging patigayon sa Department of Public Works and Highways and other related agencies. Grabe nyo bala ha? Ang
nakita ko gid sini ang maayo nga pag-obrahon sa gobyerno dapat may independent body gid nga mag-imbestiga eh. Kiti kung may mga involved nga kongresista, hindi naton manigar may ara gid nga ano ginaya, may manabo na sa ila or ma-proteksyon sa ila. Hindi na yan malikawan. Hindi may mga kaalyado ka dira, may mga kaupdanan ka. Kinahanglan gid nga dapat may independent body or may tukuron ang presidente. Balan mo ano ang perception bala sang tao, paano na nila ipaatag ngati kamukamo man lang galid ang involved tapos kamukamo man ang maimbestigar. Ang tawag sa na ito, hausyaw bla nga tawag bla. Bubutang ta ginaobra sang aton nga mga kongresista kag senador ang investigasyon. Pero hindi ginaya madula sa paminsaron sang aton nga mga kauturan na mabudlay gid gyapon. Mabudlay gid gyapon tumuron. Pero aring good news si President Ferdinand Marcos gina-announce niya nga within 48 hours, kay na pa ini mga 3 hours ago. Within 48 hours, yung isa subong compose pa nila ang magapamuno sang independent commission nga maga-imbestiga sa mga anomalous flood control projects mo kanami gid kag mayo na lang ning independent commission, hindi pwedeng Congress lang kag Senate. Parang hindi madagtaan bala, hindi mamalisyahan. Kagti dapat ang mga mangin katapo sining independent commission dapat wala sang bahid sang korupsyon. Unang integridad nila dapat intact. Mabisan anong matabo, taas noo sila yung makasiling wala kuya sang ginkawat halin sa gobyerno. Kaya mo nang pamangkot. Tiyari naman, galutaw naman ang pangalan ni General Nicolas Torre nga pamunuan ang Independent Commission. Pero isa to nakalip pa ata si General Torre. Naway siya gana nga maghalin niya. Siguro basta sa magretiro ni siya niya pag-give up ang 4-star niya. Kasimanwa. Kasimanwa ta ni si General Torre. Sige, tagay Iloilo ni kadaan ng iyang ginikanan. Ang masiling ni General Torres niyo may mga nagalutaw nga mga comments diri sa page ng Radyo Pilipinas sa ang central page ng central office na page namon natin nagagwa General Torre ko nang ibutang abing masiling ni Kasimanwa sini kaya ang alan niya gina-float nga magpamuno sa independent body. Sa subong niya naka-leave pa siya, 1 month yata ang leave niya Tiyambal niya sa pila niya katuig sa serbisyo, ang uning pinakadugay niya nga leave. Bisan diin man nga opisina, kung pwede man lang yung hindi ka-leave dugay, pasalamatan kagid na yan sa imo nga mga boss. Pero kung kinanglan mo yung mag-leave, may mga importante ka nga ilikuton, araya, sinisya lang ka mo sung tarong. Sa inyo nga mga mga bisor. Pero sa case naman ni General Torre kag ni General Nartates, ang poder ara kay General Nartates kay siya ang ginpili nga bag-o nga chief ng Philippine National Police. Si General Torre, although 4-star siya, pero wala na sa iya ang poder ng pagka-chief PNP. Floating ang status ni General Torre. Ang pamangkot bala, maritiro sa bala temprano kag batunon ang posisyon nga gina-offer sa iya. Kung hasta sa Marso ni siya ma-retire. Kung hasta sa Marso ulaton ko gid makaretiro ako bag-o ko i-give up ang 4-star na rank. Abi sa aton nga mga kauturan, no? Basi kung may mga matugda kamo sa aton nga diskusyon, pwede nyo gidira ma-comment para nga mabasa natin. Pero tisubong ang focus gid ang ining mga ginpangalanan sang ginpangalanan kahapon sa hearing sa Senado.
do halos, hindi halos tanan gito ya do ay man sa may nagambal nga nag-ako, tanan to yan nag-deny. Hindi kanya-kanya man sila nga pagplastar eh. Pero ako yan nagkapati kung may independent body gito dapat or independent commission nga mag-investigar. Pariyo subong nagwa ang ngalan ni Senator Jinggoy kag ni Senator Joel na implicate mga kabyanan sa flood control nga anomalya. Kaya nung mahambal sini ng duha ka senador, nakulbaan tong district engineer. Kulbaan siya, magbalik to sa Senado. Grabe nyo, ari lang gid ang masiling ko. Ang ining flood control project may lapses diri ang DPWH kag ang kontraktor may may mga lapses man kay kung basihan mo ang statement sa mga diskaya wala sila sang choice kinanglan nila makisama para makakuha sang proyekto amo ni ang pagklaro sang mga diskaya pero ang pamangkot wala bala sang pwede mareklamuhan ang ini nga mga kontraktor kag siyempre ang isagid sa rason nga ang nakumpleto ang transaksyon. Baha transaksyon. Tituwa transaksyon gid man ning kakatabo mo. Ay mga politiko gid ya nga naga-demand amo niyo la ka porsyento. May mga nagwa pag ito nga mga ngalan sa kongresista pag la. Tapos pila ka percent nga daan? 10 to 30%. Tiko ng project cost, 300 million. Kung 10% lang ang pangayuon mo, putot, di ba? 30 million. May ara 30%. May ara nga nagagawa sa mga statements ng mga resource person nila. 30%. Tipong 300 million tong project, 90 million gito ya. Makadto lang sa isa ka tawo. Di ba? Nabinsar nyo na, 90 million makadto lang sa isa ka tawo. Nga kung wala tani sa mga amusin wala sang red tape nga kakatabo, wala sang anomalya, wala sang korupsyon, ang 90 million nga na damo nga kabuhi ang masalbar sina kung ginpaagi sa assistance para sa mga kauturan nga nagamasakit. Damo guro nga mga kauturan ang na-kidney transplant. Damo nga mga kauturan ang nasalbar ang kabuhi nila. Nakapabulong, nakapadialysis, nakapakimo. Amo na tanan damo nga tawo ang makabenepisyo. Unlike kung amo ning kakatabo, perdi gidya ang mga Pilipino. Amo na nga dapat gidya magwa gidya ang pangalan sa sining mga sindikato. Amo nang budlay, amo nang masakit kiti damo nga mga post nga nakita naton sa social media nagareklamo gidya ngati kung kung mangawat gani sang pancit kanto nung noodles sa grocery store na priso, di ba? Pero ang ari ang mga sindikato diriya sa sining mga project niya, damo pa sang chichibureche. Aling kiti, munang dapat gid nga tutukan sang presidente iti ng taon ta kung ano ang mga development sini kiti matukod gina-compose pa nila ang independent commission 48 hours na sulod sang 44 oras sinuayhan ang magapamuno ulit bi General Torre ang unang matunog nga pangalan nga nagagwa Mayor Benji Magalong bala pwede pero kung sino dira nga kapable sino dira nga qualified 18 minutos makalikat sa takna alas 2 sa hapon. Balikanta na karon ang flood control project. Dawad-dawon ta niya. Basta sa matak-an ng mga pumuluyo ta. Ay hindi Ang ginapunto ko lang hindi naton pagpuntataan ng flood control project. Hindi naton gusto nga mapatay ang issue ng flood control project. Nabangod, nagkakadapat lang ang mahibaluan sa mga pumuluyo kung anong nagkakatabo, ano nang sitwasyon. May mga may mga napriso na bala, may napamatbatan na bala. Ano nang ginahulat na to. Balik
kantay na karon. So 8 minutos makalikat sa takna alas 2 sa hapon. Sa dugang nga balita magakuha kita sa report sa Iloilo Provincial Government. Siningin launch nila nga programa Joe para Pilipinas. sa waste management. Pilipinas. Report. General Baklay sa balita. Nel, mayong hapon. Paul lunsar sang Iloilo Provincial Government kabuylog ang United Nations Development Program o UNDP ang Weave Out Waste o kun Wow Limpyo Iloilo Upcycling Program sang Iloilo Provincial Government. May yara sing programa ginhiwat sa Iloilo Provincial Capitol Lobby sa diin nga pakigbahin sang provincial government ang ila siniyang programa may kang tanan sa pag-recycle sa mga waste materials sa mga mapuslan pa nga mga kagamitan. Ang ginbida sa provincial government sa pagpamuno sa aton sining Penro amoy ni ang mga bags kag mga materials nga ginhimo out of tarpaulin nga ginpanggamit sa aton sining mga politiko sa niligad nga eleksyon. After election ginmando sang aton nga gobernador ang pagpanguha sa mga tarpaulins sang aton nga mga nagapadalagan kag ini ang ginhimo nga mga bags kag gin-convert sa mga dalagko nga bags kag ang ini nga inisyatibo gindayaw sang UNDP. Nagkadto gid kagina ang UNDP representative nga si Dr. Selva Ramachandran amoy ni ang resident representative sang UNDP agod i-commend ining best practice sang Limpyo Iloilo program pagi sa ila siniyang Weave Out Waste o kon WOW program. So naghatag man sang message of support ang Department of Environment Natural Resources, Environmental Management Bureau kag Department of Interior and Local Government sa sininga inisyatibo nga ginhimo no sa aton siniya nga Iloilo Provincial Government. Kabahin sang speech ni Dr. Ramachandran sang UNDP aton ipabati. Okay. Iloilo program, a joint initiative of the Iloilo province and the United Nations Development Program in the Philippines through the Philippines Plastic Circularity Project supported by the Coca-Cola Foundation. I would like to take this opportunity to give a big thank you to Coca-Cola Foundation for their steadfast support. Wow Limpyo Iloilo is deeply rooted in Ilonggo spirit, resourcefulness, resilience, and community bahalihan, the community spirit. By transforming post-election plastic waste, I see it over there, by transforming post-election plastic waste collected through Limpo election 2025, Iloilo is demonstrating how waste can be given a second life, turned into useful, marketable products and local economic into opportunities for the people. I certainly like to take some of the products to Comelec to showcase it to Comelec, and Comelec was very interested with this initiative. Nabatian ang kabayan sa pagpahayag ni Dr. Selva Ramachandran no ang iya sining nga apelyido from UNDP kay ang Iloilo isa sa mga una nga nag-promote sang sining inisyatibo kag madamo ang ilang mga produkto nga gin-showcase. Mayara sila sang partner nga mga LGUs nga nag-commit diri nga ka-partner gid sang probinsya no amoy ning Banwa sang Dumangas, Banate, Putotan kag syudad sang Pasig nga una nga nag-implement sang sining inisyatibo. Ti may atutugin ang mga bags no may mga nawong sang mga politiko pero napuslan no daog man tin sa pierde ang ilang mga political tarpaulins napuslan gid kag ini ang gina-display kag gina-exhibit subong dira sa may Kapitolyo pwede na nila guro papakal kag magamit kung magpangumpra sila kay ining mga recycled bags out of political campaign materials nga gingamit sang 2025 election. Ang namigit kiti nakabulig kita nga mapahaganagan ang epekto sang climate change. Nati subong makita mo terrible ang pag-ulan, terrible man ang pag-init. Simple lang nga bagay pero ang impact sini magapabilin manel. So isa ini sa mga environmental nga mga programs no sa aton sining provincial government ka-partners ang provincial government Paul ang ang Coca-Cola Foundation nga nagabulig
sa siniyang inisyatibo, Paul. Kagsabayan naman sa syudad sa Iloilo, about environment man sa Gyapon, paano sa Iloilo City Government nga tamnan ang malapad nga area sang kalahonan dump site sa palaaboton sang Kawayan, no? Kay ti magatakop na dira ang pagpangula sang basura sa sanitary landfill, kag may mga investors nga luyag mag-put up sang kumpanya diri nga naga-produce sang mga produkto out of bamboo materials. So ang aton sini nga Iloilo City Government, ang provincial government, ang municipality of Maasin nagpadulong sa naligad sa Cagayan de Oro para mag-practice man o kung mag-learn sa mga best practices dito kung paano i-manufacture kag anong mga produkto ang mahimo out sa Kawayan. Kag kilala nga daan ng probinsya sa Iloilo nga may madamo nga kawayan, kag diri bilang kabahin sang greening program sang Iloilo City, ti bisan sementado ang Iloilo City kag damo na gid sa mga buildings, may yara sig initiative man nga maproteksyonan ang aton nga environment, ma-redevelop ang daan nga kalahunan dump site kag matamnan ini sang kawayan kag maka-generate ini sang employment sa aton sini nga mga kauturan kay tungod ni mga investor nga nagbabutyag nga ma-put up sang factory diri sa may Iloilo City, Paul. Importante lang ang LGU ta full support para nga mangin manami ini nga mga programa na. So muna madulong natin nga balita para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mandamo ka salamat, Janelle Baclay, sa pila ka mga updates. So pila to ka kadamo sang mga campaign materials gigingamit kag nagapati kita nga kung mag-amuning aton bala nga mindset na dapat paano tabla proteksyonan ang environment. Hindi nga ang ginapaminsar lang sa mga kandidato, sa mga politiko, paano makawawart. Dapat hindi mo ng mindset. Mga mo nga klase sa mga leaders sa probinsya ng Iloilo, dapat nga sundon. Kag namin ni kiti sa tunga sang mga kontrobersiya, madamo sa gyapon sa mga leaderess natin nagapakita sang maayong nga panghimanwa. Kag advocate man sang sining mga environmental programs, advocacies nga masiling naton effective gid kag beneficial sa tagsa ka mga pumuluyo. 26 minutos makaligat sa takna alas 2 sa hapon. Magahatag lang kita sa pila ka mga pahanumdom, magabalik lang ang programa Bantay Manwa. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Mikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang. That in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just 3 of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana cue, kamote cue, turon man, quick, or pakneneng. In these times of frugality and austerity, laman siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalako ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere, even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wangod recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wangod inks a design that carries symbolic meanings specific to the mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wangod. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Sana'y tinaki ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay na may sustansyang vitamin A panlaban sa infeksyon, para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Ayon, pagpabuhay ng dugo at muscles. Ayodin, pag-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor kasi healthy nanay, ganda buhay. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
Abay pares, may araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano? Game na? Pagkabilang ko 3, nakatago na kayo. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. 35 minutos, magaligid sa taknang alas 2 sa hapon. Padayon ka mga nagapamati diri sa Gapon sa programa Bantay Banwa. Ongoing ang press conference ni Senator Jinggoy Estrada. May kahantanan no, sa sining pag-implicate sa iya sa isa ka flood control project. Paano ni patag ni Senator Jinggoy. Nag-trending ni si Senator Jinggoy kahapon sa hearing. Kaya linabutawan pa sila ni Senator Marcoleta. Pero hours after, kadasig lang. Kakasi Senator Rodante Marcoleta bilang chairperson sa Senate Blue Ribbon Committee. Kag ang Senate President man. Kakas man, no? Si Senate President Tito Soto. Nagkapanong balik. Sa sining mga tiniwan, magkakuha kita sa report. Sa Iloilo Provincial Government, may inagurahan nga project ng isa ka teen center. Ang provincial government, pauntang detalye sa balita sa report ni Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Yan, mayong Paul, mayong hapon, nag-turn over kay ina no, sa teen center building ang aton nga Iloilo Provincial Government sa Oton National High School sa isa ka seremonya dito mismo no, sa nasabit nga buluthuan. Ang Teen Center 2.0 naton Paul, ang level up version ino sa existing flagship project sa gobyerno provincial sa idalom sang adolescent health kag youth development program ang ginapatuman niya sa Office of the Provincial Population Office kag kabahin man ini Paul no sang more progress initiative no ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. So ang upgraded na version ginalaki pa ni Paul sa construction sa standalone single-story building nga dedicated ino bilang venue sa development kag empowerment sang pamatan-on. Inawal Paul no ipakita naton sa aton nga mga tumalan-aw no ara sa Facebook Live naton ang insura sang team sang aton nga team building. So ara Paul no makita ini siya no one-story building ini siya tag sa pahayagan nino sang aton nga Gobernador Gov Tuto Defensor gipahayag niya Paul no ginhaylo niya ang aton nga mga estudyante nga ihalungan ini no nga teen center and at the same time no gamiton gid Paul especially no sa pag-develop naton no or para sa development sang aton man nga pamatan-on sa pahayag kay ina naman nga Paul no sang aton nga Provincial Population Officer si Atty. Von Superior gipahayag niya Paul nga di sandig sa datos no sang aton man nga Commission on Population and Development nagataas abi ang kaso sang aton nga teenage pregnancy. So isa ini Paul no ang teen center naton no sa makabulig no nga makapa-educate pagid sa aton nga mga pamatan no especially sa reproductive health naton. So kaina Paul no ang aside sa sining pag-turnover no sang aton nga teen center inaugurate man kaina ang football field dira no sa sulod sang Oton National High School. Ang ini Paul nga football field no may ara abing inisyatibo si Gov Toto kung sa diin magatukod sang isa ka football field sa isa ka town. So isa ang banwa sang Oton sa anom kauna nga mga local government units
sa province of Iloilo nga gintumod bilang or kundiin no ipahamtang ining aton nga football field. So magluwas sa uton po lakit man din sa anon naton kabanwa ang San Dionisio, Barotac, Nuevo, Haniway, Kabatuan, kag Nulasana, kag miara kita po no sang 8 pagid ka mga munisipalidad nga tiginaay man naton nga next in line kumbaga no nga butangan naton sang football field Paul. Nami gid yan no nga sige-sige ang pagtukod sa mga teen centers. So kada banwa may teen center, may katuan ng aton nga mga kabataan kag maano sila, ma-guide sila sa aton dira nga mga facilitators man. Yes, correct ina Paul no. Habag ni kaina no ni Sir Von no ti makita naton sa datos Paul nga gataas no ang teenage pregnancy sa last time naton to nga pag-attend Paul sa aton man no nga press conference ang aton nga CPD Region 6 actually isa ina no sa still no isa sa mga pagpanghangkat nga ginapanghatubang sang aton nga pamatanon ining teenage pregnancy ti sa pahayag din no sa CPD naton Paul aside dapat no sa aton nga mga kabataan dapat miihibaluman ang aton nga mga ginikanan kiti paano sila makagiya sa aton nga kabataan kung sila mismo nga mga ginikanan hindi kabalo. Kag isa pa gyud diri Paul no sa gina-highlight man sa aton nga CPD6 ang paghatag access sa aton nga mga pamatan-on sa impormasyon no nga pwede nila magamit para manikawan nato no ang temprano nga pagbusong. Okay. So yan madam ugid nga salamat. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maraming salamat Marian Grace Aranyata sa report. So importante gid hindi kita pagsalig no, sa sining mga teen centers lang. Dapat sa balay mismo gina guide na nato ng aton nga mga kabataan mapalalaki man o kung babae. Hindi ta pagpasugtan nga maguba ang ilang future mangod lang sa sining balan mo da ano ang kakatabo sini kung may problema ang isa ka pamilya sang nabusong abing ila nga bata no nga babae or bay ang lalaki nila ang bata nila nakapabusong. So palasadugang ina nga palasano na intindihan blessing may bata pero kung nagbusong ikaw sa edad na hindi ka pa dapat magbusong ti giswila ka pa ga-build ka pa lang sang imo nga handom ti amo na bala amo na nga dapat hindi nyo gid pabayaan ang inyong mga kabataan everyday istoryahon nyo sila kamustahon nyo hindi lang na nga sa isa lang kadlaw dapat kada adlaw amo nang ginahimo tagaan mo gid sang oras nga 8 tubtob 10 ka oras sa gani 12 hours ka sa trabaho kay nga 12 hours nagaling ka butanta nagaling ka sa balay mo alas 6:30 para kasulod ikaw sa imong opisina alas 8 maot ikaw alas 5 papuli ka alas 6 so almost 12 hours ikaw sa trabaho buhin mo dang oras sa tulog mo butanta 8 siyam may mga iban ka pang araw mo tanta siyam 3 na lang ka oras na mabilin sa pamilya mo mas damo pang oras sa trabaho kaysa sa pamilya tinsindihan tayo na kahit mo nang source of livelihood mo trabaho mo hindi mo gid na pwede pabayaan pero dapat gaan mo gid sang quality time ang imo nga mga kabataan kay nga sa paghatag mo sang quality time sa imo nga bata sila mismo hindi mabudlayan mag-open up sa imo. Pero kung kada kita mo sa imo bata, sala lang nakita mo, ay, ano man imo pag-eskwela man, puro ka lang plastar dila sa mga sala, puro ka lang dira kuminto sa hindi manami sa ila, sigurado tingala ka lang, wala na amorang bata sa imo. Mugid na yung dapat nyo gid maintindihan na sa ano pa lang sa balay pa lang dapat gina-guide niyo na ang inyong mga kabataan. minutos makalikat sa takna ng alas 2 sa hapon. Muna sa mga kabataan bala mag-focus ka mo sa pag-eskwela hindi ka mo anay sa gimigo-migo miga-miga ay maga-distract lang ina sa inyo. Depende man sa pag-handle sa iba na. Nyara man niya nga titimprano pa yan girlfriend, boyfriend pero wala man naka-apekto sa ilang pag-eskwela, okay lang na. Pero kung bumusong ganing imo partner sigurado na ang
palasanon mo, hindi basta-basta. Makabalik ang iban after nila magabusong eskwela, liwat balik eskwela. Ano naman na problema. Admire gani natin sila. Kahit isa na muna na ang sitwasyon nila, nagtingwagi sila na makabalik sa pag-eskwela. Saludo kita sa inyo. Pero sa iban, hindi nila makasarang, hindi nila mamanage ang oras nila. Hindi na sila kabalik sa pag-eskwela. Basta hati, hinanglan nila nga tatapon na gastuhan ang ilang mga kabataan. Quarenta-4 minutos magaligat sa taknang alas 2 sa hapon. Latest update lang, si Senator Alan Peter Cayetano ang magaserbing minority leader kay Senator Jinggoy Estrada. Ang siyam ka senador nga wala nagsuporta kay Senate President Tito Soto ang manginkabahin sang minority, si Senator Jinggoy Estrada, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, Robin Padilla, Amy Marcos, Chis Escudero, Joel Villanueva, Rodante Marcoleta. Ay 5 minutos magaligid sa takdang alas 2 sa hapon. Magataglag kita sa pila ka mga pahanumdo, magabalik lang ang programa Bantay Matwa. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wangod recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wangod inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wangod. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Sana'y tinaki ng mga magulang kong maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Ayon, pampabuhay ng dugo at muscles. Ayodin, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay.
Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amay pares, amay araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. It's a leap of faith. Actually more like a 3-step and a sway. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa 3 pintakasing santo. The 3 saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Señora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, 1 day devoted to each saint. The festival starts off with a mass and later in the day, the dance procession is performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilonawan, a celebration of the god Linga, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the 3 saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the 3 saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day. And yes, it was another victim of the COVID, but on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando. And just to be safe, with face masks on. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. 52 minutos magkalikat sa taknang alas 2 sa hapon. Parayon ka muna kapamati diri sa gyapon sa programa Bantay Balwa. Sa dugang panaton ng mga balita, yan pasangkad pa sang Police Regional Office 6 ang Law Enforcement ug Public Safety sa pagbukas sang 5 ka daw nga drone seminar. 38 ka pulis salin sa nagkanilang nga police unit sa Western Visayas ang ginpaydalom sa paghana sa drone operation, maintenance, aerial surveillance, mapping kag monitoring. Mga eksperto alin sa National Headquarters ang nagkandak sang training ining aktibidad kubahin sa project Dapay sa PRO6 nga nagapasanyog sa paggamit sa drone bilang dugang equipment para sa law enforcement, disaster response kag public safety. Kag tiyang drone magaserbi nga mata sang kapulisan sa kalangitan na makabuli sa pagluwas ng kabuhi, pagtapna sang krimen, magkatagiya sa mga operasyon kag sa iban pang katungdanan sang kapulisan. 53 minutos magalikat sa taknang alas 2 sa hapon. Mayong hapon sa aton ng mga tagpalamati kay Mingo Austin Montaño, kay Migo Patrick, mga suki naton nga tagpalamati, no? Kag sa tarang nga nagupod sa aton subong hapon, madamo gid nga salamat.
Salamatan taban ang atong mga kaupdanan sa technical side, Engineer Roy Louie kay pa sa studio sa transmitter, Mr. Vermor Aventura. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag